Kano nga ba talaga yung ninakaw ni Ate Lakam sa kanyang mas nakababatang kapatid na si Kimi? Okay, so eto, may mga nagsasabi dito around 200 million daw. So may bisyo siguro si ate. 200 million katumbas ng mga gabing walang tulog, hirap, sakit, ang ngiti sa likod ng lungkot ng pinalaking tabing relate kami sa'yo, Kimi. So 200 million daw. Okay, so may mga nagsasabi rito, ayan, 200 to 500 million daw. Grabe, pinagpagura ni Kimi yun. So eto, may nabasa rin ako dito, hindi lang daw siguro 10 to 20 millions para umabot sa demandahan. Malamang, kasi kung 10 to 20 million yan, hindi magre-reklamo si Kimi dyan 100%. Kilala natin si Kimi, di ba? Nasubaybayan natin yan eh. Kung hindi ganun, kung hindi massive amount, palalampasin lang ni Kimi. Ngayon, ito na nga yung nabasa ko kahapon, may nag-comment din kasi sa vlog natin yesterday, around 200 to 500 million nga araw. Ang hapdi nito, di ba? So, may nagbasa dito. Actually, may nabasa ako dito isa pa eh. Meron din daw sinabi na 100 million. Okay? Ayan, 100 million. Okay? Plus meron daw vault si Kimi. Okay, ito mga kachika, bago to nabasa ko. Ayan. Base sabi sa X, okay, or Twitter. So merong reference to, merong pinagkunang source na reliable source siguro to kasi galing sa X. Base sabi sa X, more than 100 million plus, okay? May kinuha pang pera sa vault, tsaka may property si Kim na binenta. And ang linaw walang consent ni Kimi. Grabe mga kachika. Isipin nyo, ang hapdi nito, more than 100 million. Pati yung pera sa vault that we don't know the exact value yet as of this moment. Pero kung naka-vault yan, malaking pera yan. Di ba hindi naman ibo-vault yan kung maliit eh. Di ba? So malaking pera to mga kachika. And property. Okay, look at this one. May property si Kimi. So, ito ba yung sinasabi nyo mga kachika na kondo? Di ba may nabasa ko kahapon, kondo raw ni Kimi, okay, na binenta ni Lakam without Kimi's consent din. Nagulat niya raw si Kimi. Ito, from Madam Celestine Amore, sabi ni Sir John, sinaid daw talaga ni Lakam ang savings ni Kimi. Sabi rin, nabasa ko, as in, ubus daw talaga yung pera ni Kimi ngayon. Nakita kay Yus nga 300. Nakita kay Yusik nga 300 million. Sabi ni Madam Bebot Gasta, nag-sacrifice si Kimi para sa pag-aaral ng mga kapatid niya to the point na mismong si Kimi hindi na nakapagtapos para lang unahin, i-prioritize yung mga kapatid niya tapos ginanito pa siya, di ba? Nakakaawa talaga si Kimi. Yung kondo daw binenta ni Lakam. Totoo yan, Madam. Yun nga sabi kahapon. Eto, napakaganda ng point ni Madam Elizabeth. Si Kimi, kilala natin siya, hindi naman siya yung ang objective niya is hindi to make his sister or to make her sister suffer more. Okay? Hindi ito yung something na ginagawa ni Kimi para ipakulong si Lakam. Hindi dahil gusto niyang gumante. Feeling ko lang to I'm not saying that this is the truth or what Kimi is thinking. Gut feel ko, dinemanda niya si Lakam para ipakulong, hindi dahil para bawiin pa yung pera. No. Or para gumante, I don't think so. Feeling ko ginagawa niya yan sa Ate Lakam niya para completely ma-rehabilitate, umaga i-cleanse. Addict na Addict sa sugal. Mga kachika, sa totoo lang, yung pagka-addict sa sugal, pagkalulong, yan yung something na hindi mo matatanggal in a day, in a week, in a month, in a year. No. Kasi kagaya niyan, di ba si Lakam, isipin nyo nalulong sa sugal, yung negative impact ba sa kanya lang? No. Tingnan yung ginawa kay Kimi. Decades of hard work and effort, pain, stress, time. Hanggang ngayon na si Kimi, di ba, 35, hindi pa rin makapag-asawa dahil hanggang ngayon feeling niya may responsibilidad pa rin siya sa mga kapatid niya, sa pamilya niya. Tapos 300 million na wala lang ng parang bula ni Lakam, nilagay sa sugal ng tinapay, di ba? Makahapdi niyan. So, ayun. Eto may nabasa rin ako. Though, eto mga kachika, hindi ko sure kung eto reliable source. But, tingnan na rin natin. So, eto. Share ko rin sa inyo
Share ko rin. Okay, saan ba yun? To. Hindi ko alam kung reliable source to, pero check natin. Okay, so ayan, 500 million galing sa mga I think franchise to, na wrong spelling pa. So, ayan, meron nga daw 200 million na bigla ang nawala sa operasyon ng kumpanya. Hindi biro ito, palama ay umpisa ng pagmanya at bigyan tayo ng dulot sa matinding pag-aalala ng publiko sa mga taong sumusuporta sa pamilya Chu. Okay, so sabi nga daw, nagpahayag daw si William Chu. Ito, hindi ko sure kung totoo to pero may 5 daw na mahalaga ang ari-arian o property na kasalukuyang nawawala, na kapag ka pinagsama-sama ang halaga ng mga ito, grabe naman to, billion. Feeling ko mga chika, fake news yata to, pero nabasa ko lang to, nagsisirculate. Hindi ako naniniwala na abot ng billion to. I don't think na si Kimi, nandun na siya sa net worth ng billions at the moment. Feeling ko si Kimi, magkano ba net worth ngayon ni Kimi? Check natin Net worth of Kim Chu. Okay, so si Kimi, net worth niya is wala pa siyang billions. Ayan. So, ang net worth ni Kimi around 500 million, 400 million pesos yung net worth niya, yung value niya, yung earnings niya. Pero meron din dito mga kachika, hindi ko lang kung totoo to ito sa inyo. Yung net worth daw ni Kimi, based dito sa Shopee, okay, in pesos, ayan, $70,000 ganyan yung mga, ito yung based sa YouTube income niya, income niya sa YouTube, ayan, so possible, siguro nga nasa 300 to 500 million. So kung ganun kalaki yung nawala kay Kimi na 200 million, talagang ubos ngayon si Kimi. Wala talaga ng tira sa pera niya. Mukhang isa na namang mabigat at sensitibong balita ang kumakalat tungkol kina Kim Chu at sa kanyang kapatid. Pero mahalagang tandaan na wala pang kumpirmadong detalye mula sa verified sources. Kaya anumang ganitong ulat ay dapat tanggapin ng may pag-iingat. Kung totoo man ang balitang milyones ang nawaldas o nagamit ng mali ng kapatid ni Kim Chu, ito ay malinaw na isang masakit at mabigat na sitwasyon para sa kahit sino, lalo na kung galing pa ito sa sariling pamilya. Ang ganitong uri ng issue ay wala lang sa aspeto ng pera. Tumatama ito sa tiwala, relasyon at emosyonal na bigat na mahirap sukatin. Bilang isang public figure, mas nagiging komplikado pa ang sitwasyon ni Kim dahil lahat ng kilos niya ay binabantayan at binibigyan ng opinyon ng publiko. Sa halip na malutas nila ito ng pribado, napipilitan silang humarap sa mga isyung pinapalaki online. Kung totoo ang alegasyon, maaring sumusuklang si Kim na ipagtanggol ang kanyang pagod, pinaghirapan at prinsipyo. Walang mali sa pagtatanggol ng sarili, kahit palaban nito sa kapamilya, lalo na kung malaki ang naging epekto sa kanyang kabuhayan at mental health. Ano ang masasabi ko patungkol sa balitang ito? 1. Sensitibo ang sitwasyon. Hindi ito simpleng alitan. Masalimuot ito dahil pinag-uusapan ng malaking halaga at pagkasira ng tiwala. 2. Hindi dapat pangunahan ng publiko ang hatol. Minsan ang mga ganitong kuwento ay pinalalala ng chismis at social media. Dapat nating hintayin ang official statements o legal developments bago magbigay ng konklusyon. Mas dapat maunawaan kaysa husgahan. Kilala si Kim Chu bilang isang mabait at family-oriented na artista. Kung umabot man siya sa puntong kailangan niyang gumawa ng legal na hakbang, maaring sobra-sobra na talaga ang nangyari sa likod ng kamera. 4. Pamilya pa rin ang pinakamahirap na kalaban. Sa lahat ng taong pwedeng makasakit sa iyo, ang sariling kapatid ang pinakamasakit. At yon ang nagpapabigat sa balita. Ano pa ang may dagdag ko? Kung may katotohanan man, sana'y makahanap sila ng paraan upang maresolba ito ng may dignidad at kapanatagan, kahit sa legal na paraan. Kung hindi totoo, sana'y huminto ang pagpapakalat ng maling impormasyon dahil ito'y nakakasira sa parehong panig. At higit sa lahat, sana'y magkaroon ng healing sa kanilang pamilya. Dahil masisira man ang pera, mas mahirap ayusin kapag relasyon na ang nasira. Ang balitang ito ay mabigat hindi lang dahil sa perang pinag-uusapan, kundi dahil sa mas malalim na sugat na dulot nito, ang pagkawala ng tiwala sa sariling kapamilya. Sa kultura nating mga Pilipino, ang pamilya ang pinakamahalagang sandigan. Kaya kapag ang issue ay kinasasangkutan ng sariling kapatid, mas nagiging komplikado, masakit at emosyonal ang lahat. Kung totoo man na milyones ang nawaldas o nagamit ng mali, hindi lang ito simpleng pera lang. Para kay Kim Chu, yon ay bunga ng paghirapan niya sa trabaho, pagod, oras, sakripisyo, at taon ng pagiging artista.
Hindi madali ang buhay sa showbiz at bawat kinikita niya ay katumbas ng matinding pressure, puyat at pagod. Kaya masisira talaga ang loob kapag ang isang pinagkakatiwalaang kapamilya ang magiging dahilan ng ganitong problema. Dagdag pa, bilang isang public figure, hindi niya kayang itago ang sakit at bigat ng sitwasyon. Anumang problema niya ay nagiging laman ng social media, pinag-uusapan, hinuhusgahan, pinipintasan. Sa ganitong pagkakataon, dumadagdag pa ang bigat dahil may mga taong nangingyalam sa personal na issue na dapat sanay na pag-usapan sa loob ng pamilya. Marami ring Pilipino ang makaka-relate dahil hindi bago na may mga pamilyang nasisira dahil sa utang, negosyo, pera o maling paggamit ng tiwala. Kapag kapatid ang nagkamali, mas doble ang sakit dahil alam mong iniisip mo ang kapakanan nila. Pero sila pa ang may kakayahang magpabigat sa iyo. Kung kaya't kung umabot man si Kim sa puntong kailangan niyang dumulog sa batas, maaring sobra na talaga ang sakit at yon lamang ang paraan upang mabigyan ng hustisya ang nangyari at maprotektahan ang sarili niyang hinaharap. Ano pa ang may daragdag ko? 1. Hindi natin alam ang buong kuwento. Dapat maging maingat ang publiko sa paghusga. Ang bawat pamilya may pinagdaraanan at hindi natin alam ang mga detalye sa likod ng mga pahayag. Masalimuot ang pagiging artista. Ang mga artista tulad ni Kim ay may malaking pressure at kapag may personal na problema pa, mas mabigat ang emotional toll. Sana'y magkaroon pa rin ng pag-aayos. Bagamat may legal na proseso, hindi naman masamang umasa na balang araw sa tamang panahon ay magkakaroon sila ng closure at healing bilang pamilya. 4. Ang pera ay napapalitan, pero ang relasyon hindi. Masakit isipin, pero ang ganitong sitwasyon ay umaabot sa puntong kailangan piliin ang kapayapaan kaysa pilit na pagbuo ng relasyong paulit-ulit na sasaktan. Ang balitang milyones na pera ni Kim Chiu, winaldas ng kapatid niya, ay isang sobrang bigat at sensitibong issue at dapat itong tingnan na may pag-iingat at respeto. Ito ay hindi simpleng chismis, ito ay tungkol sa pamilya, tiwala at emosyonal na sugat na mahirap sukatin. Kung totoo man ang balita, malinaw na si Kim ay nasa isang napakahirap na sitwasyon. Hindi madali ang mag-file ng kaso o maglabas ng sama ng loob laban sa sariling kapatid. Para umabot sa ganitong punto, malamang matagal na niyang tiniis, pinag-isipan at pinoproblema ang nangyari. Pero bilang mga tao sa labas ng sitwasyon, hindi natin dapat pangunahan ng hatol ang alinmang panig. Hindi alam ng publiko ang buong kuwento at posibleng may mga detalye na hindi pa lumalabas o hindi pa kayang ilabas. Ang isa pang dapat tandaan, masakit ang mawala ng pera, pero mas masakit kapag sariling kadugo ang nagdulot ng problema. At sa kaso ni Kim, doble pa ang pressure dahil artista siya. Ang bawat galaw niya ay napupuna, ang bawat issue ay lumalawak, at ang bawat pamilya niyang problema ay nagiging pambansang usapan. Sa kabuuan, ang masasabi ko ay ito. Ito ay isang nakakalungkot na sitwasyon na dapat lapitan ng pangunawa, hindi panghuhusga. Sana'y maging maayos ang legal at personal na aspeto ng problemang ito. At sana'y makahanap ng kapayapaan pareho si Kim at ang kanyang kapatid.